o pagiging mausisa. At of course, independensya from bias of any kind. Actually, I don't know about any kind, pero bias on this sense of political favorism over the other. Pang-apat, dapat ikaw ay miyembro ng Philippine Bar Association. So yung mga hindi nakapagtapos ng law at hindi nakapasa sa bar exam, hindi kayo pwedeng panlima, hindi naging kandidato sa anumang national, local, or panglima, hindi ka dapat naging kandidato sa anumang national, local, o special elections immediately proceeding to their candidacy sa pagka-ombudsman. And of course, ayon sa RA 6770 or the Ombudsman Act of 1989, dapat sila ay nakapag-practice na bilang isang judge o 10 taon nang nakakapag-practice ng law. Pero hindi lang yan ang sole qualifications dahil ayon sa Judicial Bar Council na magsusumite ng mga pangalan para, mag-suggest kay Marcos sino ang dapat niyang piliin bilang ombudsman, may dagdag silang requirements para, magkaroon pa ng mas malaking integridad ang isang taong nasa ombudsman. Ang uupo bilang ombudsman for 7 years. Ayon kasi sa Judicial Bar Council, dapat hindi nahatulan ng isang applicant in local or foreign courts. Hindi rin daw pwede ang mga aplikante na may pending na kasong kriminal o at the very least, complaint. Kaso dun sumabit si Remulla. Has been kind of exemplary except for the fact na yung kanyang anak bigla na lang naabsuelto ang kaso. Doon siya sumabit sa mga requirements ng Judicial Bar Council. Kasi may reklamo laban sa kanya by Senator Amy Marcos dahil isa siya sa mga pagdakip. For President Rodrigo Roa Duterte, papuntang The Hague, the Netherlands. Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol, bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. Sa palagay ko, maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa